Kumusta po kayong lahat? Welcome na naman sa channel ko. 30 days na lang Pasko na. At 36 days na lang New Year na 2021. So ipagdasal natin na sana magandang taon ang 2021 kumpara sa 2020 na kung saan ay napakaraming hindi magagandang pangyayari ang nangyari sa buong mundo. At kahit ito man yung unang Pasko natin na may pandemya, I hope lahat tayo ay makapag-celebrate ng maayos ng ating Kapaskuhan na may pagbibigayan at pagmamahalan. Pero dito sa video na ito, pag-uusapan natin yung parang nawawalang pagmamahalan sa pagitan ng isang ina at ng kanyang anak. Ito ay yung tungkol sa issue ni Lola Tess, yung lola ni Jake Cyrus o ni Charis Pempenco at ng kanyang ina na si Raquel. Pero bago natin pag-usapan yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell para every time meron akong bagong upload, manonotify kayo. Naging maingay kasi ngayon yung post ni Raquel sa kanyang Facebook na kung saan ay sinasabi niya na hindi niya tunay na ina si Lola Tess at hindi siya tunay na lola ni Charis at ng kapatid niya. At dahil dito, marami ang nalito at nagtaka dito sa post ni Raquel. At sinabi rin ni Raquel na hindi siya apektado sa mga kwento tungkol sa kanya dahil alam daw niya sa sarili niya na nagsasabi siya ng totoo. Para kasi kay Raquel, sinasabi niya na hindi siya tunay na anak ni Lola Tess dahil wala daw ina na pwedeng ipagkanulo ang isang anak. Kumbaga walang ina ang gagawa sa kanyang anak ng ganun. Kung sa bagay, may kasabihan nga tayo na yung mga anak ay pwede pa nilang makalimutan ang kanilang magulang. Pero ang magulang kailanman ay hindi nila pwedeng itatwa o itanggi ang kanilang mga anak. Pero dito sa kaso ni Raquel at ni Lola Tess, parang baliktad yung nangyayari. Kumbaga yung nanay ang pinapalabas dito ni Raquel na talagang hindi siya minahal mula pagkabata. Para din kasi kay Raquel, sabi niya sa post niya na kahit pa daw anong masasama ang sasabihin sa kanya ng kanyang mga anak, ay hindi siya magsasalita dahil siya ang ina ng mga anak niya. Kahit pangaraw na tawagin siyang evil queen ni Jake Cyrus ay hindi siya magsasalita. Dahil siguro para talaga kay Raquel bilang isang ina ay hindi niya kayang pagsalitaan ng masama ang mga anak niya. Sa FB post kasi ni Raquel, makikita talaga natin doon yung sama ng loob niya kay Lola Tess. Sabi kasi ni Raquel na mula nang sumikat si Charis hanggang ngayon ay wala nang ginagawa itong si Lola Tess kundi guluhin ang buhay nilang mag-iina. Yun yung binitawang salita ni Raquel. At ikinwento rin ito ni Raquel sa isang interview niya kanina sa pep.ph. At dun nga sa interview niya na yun, sinabi rin niya sa pep.ph kung meron bang ina na kayang gawin yung ganun sa kanyang anak na ipagkanulo. Nung time kasi na nagreklamo si Lola Tess at dinulog niya yung kanyang problema kay Raffy Tulfo, sinasabi niya na pinagmamalupitan siya ng kanyang anak na si Raquel. At dahil dito, naglabas ng video si Raquel. Sinasabi niya doon na itong video na ito ay kinunan 2 weeks ago na kung saan ay silang magpapamilya ay nagkakaroon ng kasayahan sa bahay. Nagbibidyoke sila. At dito pinapakita ni Raquel na kung talagang inaagrabyado niya yung kanyang lola, yung kanyang nanay, ay sana hindi ganito kasaya si Lola Tess nung gabing yon. Na kung sana ay kumakanta pa siya sa videoke. Talaga kasing naninindigan si Raquel na hindi totoo yung mga isiniwalat ni Lola Tess kay Idol Raffy. At ito pa yung matindi, nasabi kasi ni Raquel sa interview niya sa pep.ph na humihingi dati ng 10 million pesos si Lola Tess sa kanila ni Charis. At sabi pa daw ni Lola Tess sa kanila, kung hindi nila ito may bibigay sa kanya, itong 10 million pesos na ito, ay mabuti pa daw magpakamatay na lang silang mag-ina. So ganun kabibigat yung mga binitawang salita ni Raquel laban kay Lola Tess. Although wala naman siyang sinabing maruruming salita laban kay Lola Tess, pero kitang-kita mo sa interview na yun kung paano niya inilabas yung kanyang mga hinaing laban kay Lola Tess. Siguro matagal niya na itong kinikimkim kasi ayon nga sa kanya, simula pagkabata pa, ay talagang hindi na siya minahal ni Lola Tess. Inamin din ni Raquel na biktima siya ng verbal at physical abuse ni Lola Tess nung kanyang kabataan. At ito ay pinatotohanan din ng kanyang kababata. Dahil sa kanyang Facebook, ipinost din ni Raquel yung message sa kanya ng isang kababata niya na kung saan itong kababata niya ang sinasabi na witness talaga niya noon nung bata pa sila kung paano sabunutan at sampalin ni Lola Tess nang madalas itong si Raquel. At sabi nga nung kababata niya
Si Raquel talagang inuutusan ni Lola Tess dati pa na maghatid ng kanyang mga tinahi, magtiklop, magluto, at madalas nga daw talaga nasasaktan ni Lola Tess itong si Raquel. So kumbaga matagal nang may kinikimkim na sama ng loob itong si Raquel sa kanyang nanay na si Lola Tess. Pero nakakagulat lang na sabihin niya na hindi niya tunay na ina itong si Lola Tess. Although hindi naman niya dinetalye pa kung bakit niya nasabi yun. Pero siguro ang tingin ko dito, parang sinasabi niya na kung talagang tunay niyang ina si Lola Tess, ay hindi siya sasaktan ng ganon, verbal and physical abuse na dinanas niya sa kamay ni Lola Tess. Sabi rin kasi nung kababata niya, na talagang magaan yung kamay ni Lola Tess kay Raquel. Kung kaya madalas nga niya itong nasasaktan. Yun nga lang, sabi ni Raquel, kahit hindi nga maganda yung naging buhay niya nung kabataan niya kay Lola Tess, sa kabila nito ay hindi siya nagkulang bilang isang anak ni Lola Tess. Kumbaga, inalagaan pa rin niya si Lola Tess at sa kanya pa rin nakatira si Lola Tess. Mahirap din talaga yung ganitong sitwasyon, no? Kumbaga, nagkakaroon katuloy ng parang pagdududa kung nanay mo nga ba itong taong ito na hindi mo kailanman naramdaman yung pagmamahal. Yun yung parang pinupunto dito ni Raquel. Kasi nung tinanong siya ng pep.ph kung may pagmamahal pa ba siya kay Lola Tess, ang naging sagot kasi ni Raquel, may obligasyon siya kay Lola Tess bilang nanay niya at may respeto. Pero hindi niya sinabi na may pagmamahal pa siyang natitira para kay Lola Tess. Kumbaga, obligasyon at respeto ang natitira kay Raquel ngayon. Yun yung nararamdaman niya para kay Lola Tess. Kasi nga sinabi niya rin sa interview niya sa pep.ph na wala silang magandang moments mag-ina. Kumbaga yung naaalala lang talaga ni Raquel ay yung pananakit, yung verbal at physical abuse na binibigay sa kanya ni Lola Tess, lalo nung kabataan niya. Pero dahil obligasyon niya na buhayin pa rin si Lola Tess at may respeto pang natitira sa kanya, sinasabi rin naman ni Raquel na mapapatawad pa rin niya si Lola Tess dahil tao lang siya. Pero sinabi rin niya na hindi pagpapatawad o hindi tawad ang hinihingi niya kay Lola Tess. Ang hinihingi niya raw kay Lola Tess ay magbago na ito. Dahil matanda na nga daw si Lola Tess. Kumbaga hindi pa huli ang lahat na magbago si Lola Tess at ipakita kay Raquel at sa mga kapatid niya na isa siyang mabuting ina. Malalim rin talaga itong pinaghuhugutan ni Raquel. Kasi nga kung simula pagkabata ay talagang hindi niya naramdaman yung pagiging ina sa kanya ni Lola Tess. Hanggang ngayon na kung saan ay nagkaanak na nga siya, medyo mahaba-habang panahon pala talaga na kinimkim niya yung mga sama ng loob niya kay Lola Tess. Sabihin man natin na pagpasensyahan na lang si Lola Tess dahil matanda na nga, 72 years old na. Pero siguro mas tama pa rin kung magbago siya at ipadama niya sa mga anak niya yung pagiging ina niya habang buhay pa siya. Kasi nga ayon nga kay Raquel, 4 na beses nang naglayas itong si Lola Tess. At every time daw na nauubusan ito ng pera, ay bumabalik naman daw sa kanya. Kaya kung mapapansin natin dun sa interview sa kanilang dalawa ni Raffy Tulfo, kung makikita natin doon si Raquel, parang hindi niya na sineseryoso yung mga sinasabi ni Lola Tess. Kasi nga paulit-ulit na Kumbaga 5 beses niya na pala ito ngayon na naglayas siya ulit kay Raquel. Madalas kasi talaga nahuhulog yung loob natin sa matatanda. Alam ko yun. Asigurado ako doon. Kaya talagang marami rin talagang naawa kay Lola Tess. Pero siguro hindi rin natin pwedeng husgahan ng basta-basta si Raquel. Dahil hindi naman siguro siya gagawa ng mga kwento. Lalong-lalo na itong verbal and physical abuse na dinanas niya sa kamay ni Lola Tess. Iba kasi yung medyo stricto ka sa mga anak mo dahil gusto mo umayos ang mga buhay nila. Iba yun sa pagiging stricto ka sa mga anak mo, hindi para sa kinabukasan nila, kundi sa pangsariling interes mo. Yun yung kaibahan doon. Kasi kung iisipin natin, hindi rin naging magandang relasyon ni Charis or ni Jake Cyrus sa kanyang ina na si Raquel. Pero kasi dito, kung titingnan natin, yung ginagawa ni Raquel kay Charis siguro dati, ay para maabot nilang pareho yung pangarap nila na sumikat nga si Charis at makilala siya bilang singer. So kumbaga kung naging stricto man siya kay Charis or Jake Cyrus dati, ay ito ay parang i-push si Jake Cyrus sa kanyang kakayahan bilang isang singer. Pero yung nangyari kay Lola Tess at sa kanya, ay ibang usapan naman yun. Kumbaga may kasamang pananakit na yun at verbal abuse pa. At ginagawa ito kay Raquel, hindi para maabot ni Raquel yung pangarap niya, kundi yung mga panahon na yun, ginagawa ito sa kanya para sumunod sa utos ni Lola Tess. So magkaiba yung nangyari kay Charis at sa nanay niya, at itong kay Raquel at kay Lola Tess. Ito yung pananaw ko.
Nakakagulat din kasi nung mapanood ko sa Raffy Tulfo, nung magkaharap nga itong si Raquel at si Lola Tess. Harap-harapan kasing sinabi ni Lola Tess kay Raquel na isa siyang reyna ng kasinungalingan, isa siyang evil queen, sabi ni Charis. Kumbaga anak mo yun eh, kaya hindi ko maisip na may ina na kayang sabihin yun sa sarili niyang anak. Kaya siguro naisipin ni Raquel na hindi siya tunay na anak ni Lola Tess. Dahil kung tunay siyang anak ni Lola Tess, kumbaga bakit simula nung bata pa siya hanggang ngayon ay hindi nawala yung verbal abuse na binibigay sa kanya ni Lola Tess. Parang nagkaroon din kasi ako ng duda dun sa sinabi ni Lola Tess na pinapahirapan siya ni Raquel nung dun siya nakatira kay Raquel. Kasi nga dun sa video makikita natin, masaya siyang kumakanta at nagvi-videoke. Although hindi naman minura ni Raquel yung kanyang inang si Lola Tess sa kanyang mga Facebook posts. Pero mababasa talaga natin doon yung mga hinanakit niya bilang isang anak. Umabot na sa punto yata talaga na nagdududa na siya kung anak nga ba talaga siya ni Lola Tess. At kung bakit pinagmamalupitan siya ng todo ni Lola Tess mula nung kabataan pa niya. Nakakalungkot yung mga ganitong kwento, no? Yung tungkol sa magulang at anak na nagbabangayan o hindi magkasundo. Well, it's never too late pa rin. Habang may buhay, may pag-asa, di ba? Sabi nila. So, pwede pa nilang ayusin kung ano man tong gulo na meron sa kanila. At sana wag na itong lumaki pa. At para kay Lola Tess, hindi ko rin masabi kung siya ba ay biktima or playing victim lang din siya. At hindi rin natin masisisi yung ibang tao dahil nga dati, hindi rin naging maganda yung mga balita tungkol kay Raquel at sa kanyang anak na si Jake Cyrus. So, kumbaga, parang nagka-record din si Raquel dati. Kaya ngayon, parang mas nakuha ni Lola Tess yung simpatya ng tao. Dahil nga, dati kasi parang hindi naging maganda yung dating ni Raquel. Lalong-lalo na sa mga fans ni Jake Cyrus. Pero dito sa gulo nilang mag-ina between Raquel and Lola Tess, parang nakikitaan ko na nagsasabi ng totoo si Raquel. At maganda rin yung sinabi ni Raquel sa interview na tatanggapin pa rin niya uli si Lola Tess kung bumalik sa kanya. Pero sana daw ay magbago na ito. Kumbaga, hindi niya na hinahangad na mag-sorry sa kanya si Lola Tess. Siyempre, kasi nanay niya yun eh. Kumbaga, hindi naman maganda talaga tingnan na yung nanay ang hihingi ng sorry sa anak. Although may mga times na kailangan talagang mangyari yun. Pero para kay Raquel, ang sabi niya, magbago lang si Lola Tess. Okay na sa kanya yun. So kahit papano, maganda pa rin yung puso ni Raquel dito. Kumbaga, nandun pa rin talaga yung mataas na respeto niya sa kanyang nanay na si Lola Tess. At isa pa, family problem kasi ito eh. Hindi sana ito mapapag-usapan sa social media kung hindi naglabas ng video si Lola Tess at kung hindi siya lumabas sa palabas ni Raffy Tulfo. Kumbaga mas lalo tuloy na iskandalo yung pamilya nila. Kaya rin siguro medyo sumama yung loob ni Raquel kasi nga umabot pa sa ganun na kung tutuusin pwede naman sana nilang ayusin yun personally. At parang hindi rin naging maganda yung unang labas ni Lola Tess sa palabas ni Idol Raffy dahil yung bungad niya doon ay humihingi agad siya ng pera at tulong. Kumbaga parang pinapalabas niya na talagang ginugutom na talaga siya ng kanyang mga anak. Which is not true para sa akin. Dahil nga nakita nga natin doon sa video yung pinalabas ko kanina. Na mukhang maganda naman yung relasyon nila ni Raquel bago nangyari itong paglayas niya. Well anyway, kung sino man ang tama or kung sino man ang mali sa kanilang dalawa, ang tanging hangad na lang talaga natin ay magkasundo silang mag-ina. Lalo't malapit na nga ang Pasko. Mahirap din kasi talaga na magkaroon kayo ng samaan ng loob, lalo na kung mag-ina kayo, di ba? Tas magpapasko pa. Mas maganda rin kasi, nasa sarili siyang pamilya nakatira, kaysa sa ibang tao. Lalo pat siya yung nanay, di ba? Hindi rin talaga maganda na mapanood ng publiko na yung isang ina ay parang pinapalabas niya kung gaano kasama yung kanyang anak. At ang masama pa nito, paano kung hindi totoo yung mga ikinuwento niya tungkol sa kanyang anak, di ba? Kasi hindi lahat ng problema, lalo na kung personal or family problem, hindi talaga maganda na ipalabas ito sa social media. Kasi nga, mas lalong malaking iskandalo yung mangyayari, katulad nga dito sa nangyari sa kanilang mag-ina. At ito rin siguro ang isa sa kinasama ng loob ni Raquel. Siguro kung hindi lang nila kadugo si Jake Cyrus or si Charis Pempenko, baka hindi magiging big news itong nangyari sa kanila. Pero dahil nakakabit yung pangalan ni Jake Cyrus sa kanila pareho, kung kaya talagang pinag-usapan sila sa social media. At sigurado ako, apektado rin si Jake Cyrus sa iskandalong ito. So kung titingnan natin, parang hindi rin maganda na ipahiya mo yung anak mo at apo mo sa harap ng publiko. So yun lang mga kaibigan, let's hope for the best
Sana bago magpasko ay magkabati na silang mag-ina. And thank you for watching everyone. Ingat kayo lagi, keep safe, and God bless.